Hi, magandang gabi mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Napanood nyo siguro yung Senate hearing. Dumating ho si Harry Roque, no, mga boss, at nagkainitan. Ito, mainit na sagutan ni Harry Roque versus Risa Ontiveros sa Senado. Meron ho itong 4 hours ago, meron ho itong 200,000 views. Ibig sabihin talagang magandang to. Magbigay ho tayo reaction dito, no? Sandali lang naman, that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Pero ang sinasabi ko lang po, ang ginawa ho ni Harry Roque rito, alam niyo naman siguro, pinaikot-ikot, lahat ng palusot ginawa niya, no? Yun dati alam kung lulusot, no? Pakinggan pa natin. Maganda pa, nagkainitan at muntik na siyang makakontempt. Nabuisit na si Senator Gatchalian sa kanya, ito nyo. Excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate are. Well, I'm just citing. Please just answer. Actually, as I said yan, earlier, excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me No, kasi... no, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. Kulang na sabihin ni Gatchalian, bastos ka. Pero si senador nga hindi man siya kagaya ni Digong, di ba? Na presidente, putangin agad na naabutin ito kung kay Digong lang to Pero sa mga kagaya nila Win Gatchalian na talagang arang gentleman pa rin. Maski na nakita niyang bastos na yung kausap, sasite in contempt kita. Di ba? I understand, I apologize. Rin po kayo, si Ms. Myla Roque at ang dating law partner nyo, incorporators po kayo sa Biancham. Tama po ba? That is correct. Biancham is my family holding corporation. All right. It's part of our estate planning. All right. So, family holding corporation, part of your estate planning. And then, ngayon, ang email address po sa cover sheet ng Articles of Incorporation ng Biancham. Siguro naman napanood nyo na ho lahat yan. Yun ho yung pinaka, nagkainitan si Senator Risa Ontiveros, tsaka to si Harry Roque na to. At yun nga, yung mga sagot niya kasi, kumbaga sa basa ko mali ako. Parang ang tanong sa kanya, kunyari, i-simplify na natin. Ano ang pangalan niyo? Resource person. Ang sagot ni Harry Roque, ang tatay ko ay si ganito at ang aking ina ay ganito. Ako ho ay bininyagan sa malayo ang sa halip na diretsyo ang sagot niya. Ako si Harry Roque. Iikot niya pa. Yun ang kaya si Senadora Risa Ontiveros kasi ang haba ng paliwanag niya Meron nga tinanong lang sa kanya kung teka hindi ko makita. Pero ang tanong, meron tinanong sa kanya si Jinggoy Estrada, no? Na sa'yo ba yung yung bahay na nahuli yung mga Chinese, Ang sagot niya oo, hindi lang sana Ang sagot niya, ang layo. Napanood niyo naman siguro, di ba? Ako ganito, ako ganito, ako ganito, no? Ewan ko kung lulusot si Harry Roque dito, no, sa kanyang mga, siyempre, Senado ho yan, mga boss. Isa lang naman, para malaman kung kanino nga yung bahay na pinagtaguan ng mga pugante, ng mga empleyado ng POGO, titignan yung titulo. Kung kanino kapangalan, yung bahay at lupa, di ba? Simpleng-simple naman Kaya nga tanong, sa'yo ba yung bahay? Ang sagot ni Harry Roque, malayo. Hindi ka, pero malayong ikot-ikot. Isa lang naman nakasagutan dyan. Yung titulo, nasaan? Kanino nakapangalan? Di ba?
Kasi tinuturo niya si ganito ano, gato, basta iikot niya, no? Yung sagot niya masyadong, kahit sabi ko, tinatanong ka lang kung ano pangalan mo, ang sagot mo, ang tatay ko ho ay ganito, ang nanay ko ay ganito, ako po ay binyagan sa ganito, sa pangalang ganito, oo. Ganun no yun. Oo, mga friend. Pero anyway, no. Ewan ko lulusot siya dyan, no. Dahil pinangangalandakan niya na hindi siya abogado nung kumpanya nitong mga illegal na na to, no. Eto ho. Ang may-ari daw ng bahay, si Secretary Roque. Secretary Roque, if I may, sa inyo ba yung bahay na yun? Well, una po, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay Madam Chairperson, Senator Antiveros, and kay Senator Gatchalian, sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. Ayun na yung sinasabi ko, di ba mga boss? Oh. 1 hour ago to, may 5,800 views. Tinatanong ko lang kung sa'yo kanino. Ang sagot niya, ang layo, di ba? O, tignan nyo. Ang bahay, pakinggan nyo. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang 1 yun. Sana, sagot mo hindi. Hindi naman tinatanong kung sa'yo ba yung bahay? Sabi niya Jinggoy, di ba? Ang sagot niya, in-story niya yung buong oo, hindi lang hindi akin. O, di ba tapos na? Pero yung paliwanag niya, ang haba, no? Parang, naniniwala ba kayo kay Harry Roque? O, tuloy mo, Harry. Na isang Chinese national, na siya po ay pumirma sa contract of lease, ay require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang 1 yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga bosses doon, ako po'y talaga nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney Roque, wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, sabi ni Senator Rizal Tuberos, ang layo na di ba? Ang tinatanong lang sa kanya, kung sa'yo, yung bahay. Ang layo na ng sagot, di ba? Ewan ko ha, tuloy. Ako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan, Ang tanong lang kung sa'yo o hindi. Ano lang ito, sagot niya, layo-layo na, no? Malayo na talaga. Oh. Hindi, sabi mo sana hindi ka akin yan. Ang haba ng istorya. Gaya sinabi ko, tinatanong lang pangalan mo. Ang sagot mo ang tatay ko ay ang pangalan ay ganito, ang aking ina ay ganito, ako po ay pinabinyagan sa simbahan na ganito, sa pangalang, yun pa lang niya sasabihin kung ang tunay niyang pangalan. Di ba? Is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, kung nakita nila dun sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now,
yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of one Yun. And yan yung sagot niya sa tanong ni Jinggoy. Nasa'yo ba yung bahay? alam niyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes. No? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng Multinational Village na ginagawang POGO at 70 people at the time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan, at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron. Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa banban, at dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee, but gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan, at nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban, dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga POGO, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. O yun. Nililing daw siya sa POGO at kanya tinatanggi. Natural, itanggi mo. Lang naman aminin mo. Ikaw naman, Harry Roque, oh. Niloloko mo naman yata kami. Oh. So, yun o yung sagot niya. Tinanong ni Jinggoy kung sa'yo ba yung bahay? Harry Roque. Ayun ang sagot niya. Ang haba, no? Oo, napunta na kung saan-saan, di ba? Oo. Kaya yun, montik nang naipakontempt ni Senator William at ni Sherwin Echalian. No, mga boss. Ito sa akin, mga friend. Talagang parang ang tapang talaga niya, matapang, matapos niya halos sa lahulain itong gobyerno ni Marcos hanggang sa ibang bansa, na dinidiin niya na si Marcos yung nagsisinghot ng maski na sinabi na fake yan ang dinidepensa ni Harry Roque. Paano fake? Naani ka yan, inano ni Maharlika yan, na talagang siya yan, pinidiin niya dahil meron daw findings yung mga eksperto raw doon sa bamansa na yun, nagento-gento, nasalaga si Marcos yan. Siyempre sabi ni Harry Roque, kakampihan dito ng mga si Marcos dahil siya presidente, pero doon sa maglalaban na sila, di ba? Yan sabi ni Harry Roque. Maglaban yung finding sila doon, kung si Marcos yan. Sabi doon si Marcos yan, sabi nyo dito, maglalaban na ganun. No? So, naniniwala ka pala, Harry Roque, sa desisyon ng ibang bansa. Bakit sinasabi mong walang karapatang pumasok dito ang International Criminal Court para na nililitis yung amo mo, si Digong? Di ba? Ayaw mong pumayag, di ba? Sabi mo, gumagana ka ang justice system dito sa atin. Kung gumagana, di sana hindi nga maipatapatawag sa Kongreso yan o sa Senado para imbestigahan yan di ba? Gaya nung ni Abante. Niimbestigahan niya yung drug war ni Duterte drug war, pero hindi niya mapatapatawag si Duterte. Pinatawag pala alang-alang kay Raul, yung isang party list na yung Raul, kalimutan ko yung apelyido doon. Alang-alang para matahimik ka na, ipinatawag ko na, pero hindi obligadong pumunta si Presidente at si Bato. Kasi nga may kortesiya kung ano-ano, di ba? Yun. Kaya ngayon, naniniwala ka pala, Harry Roque, sa findings doon sa ibang bansa. Mas dahil sabi mo na yung ibang bansa, walang pakialam sa politika rito. Kaya yung desisyon ng ibang bansa, para sa'yo, patas. Hindi kagaya dito na sinasabing fake yung video, naturally ka. Siyempre, puproteksyon na nila si Bongbong, si Marcos, di ba? Ditong mga NBI dito. Hindi naniniwala si Harry Roque sa findings dito Mas naniniwala si Harry Roque doon sa findings doon sa nagsasabi na yung video na nagsisinghot si Marcos, legit. Di ba?
Yun. Oh, sa bunganga mo, nahuhuli ka eh. Oh, di para mo na sinabi na hindi makakasukasuhan si Digong dito dahil bias dito. Kaya, pero baliktad, di ba? Ang pinipilit mo rito, may hustisya gumagana rito. Bakit hindi na kailangan pumasok pa ang ICC dito? Di ba? Harry Roque kayo. Bahal. Ano masasabi ninyo, mga boss? Ewan ko ito sa akin ha. Pag si Harry Roque hindi nakasuhan ng gobyerno ni Marcos sa ginawa nito, ewan ko na lang. Talagang weak leader ka. Ibig sabihin, di ba? Binalahura ka na ng binalahura wala ka pa rin ginagawa. Lumusob pa sa Senado at sa Senado talagang ang tawag dito, talagang lilecturean niya pa yung Senado sinilecturean niya pa yung Senado. Kaya sabi ni Risa Ontiveros, wala kang alam namin ang dito. Ang dito, papamalakad sa Senado, wag mo kaming turuan. Nabuisit na si Gatchalian na pakukontempt kita parang bastos di ba? Ano ba palagi ninyo kay Harry Roque? Mga boss. Ayoko nang tanongin kayo. Natakot na akong basahin ang comments niyo bukas. Totoo. Oo. Pero ako masasabi ko dito, sobra. Lahat ng sobra, masama. Isipin mo, dating, sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, dating ex-human rights advocate. Ngayon, eto na si Harry Roque, defender ng human rights violator. Kaibigan niya ang taong may kaso na crime against humanities. Kaibigan niya yung pamilya na mga hindi nagmamalasakit sa bansa. Gusto niya bumaw na lang ng bumaw itong Pilipinas sa China gaya ng ginagawa ng amo niya. Yun ang gusto niya mangyari na mismo sa ngayon. Diba? Kasi nga daw, pagka gigirahin daw tayo, patay tayo lahat. Putrik, parang ganun lang ba? Ang daming mga kung talagang gigirahin tayo noon pa. Ikaw naman, Harry Roque, diba? Binubuli ka lang. Pero yun nga, ikaw naman, gusto mo magpabuli yung Pilipinas, diba? Magkulab na tayo at mabubuisit ka lang. Mantakin mo, sa dami ng ebidensyang nakita na involved siya sa Pogo Talagang pinakatatanggi-tanggi niya pa dyan sa mga interview niyan. Wala akong involvement sa Pogo. Galing. Kaya, tingnan natin kung lulusot. Kung ano mangyayari, no? Popcorn na naman yan. Noel Tenko, shout out. Ano namang depensa ni Gandang Roque dyan? Baka atakihin na yan sa dami ng haharaping kaso. Napanood ba, Noel? Sinirecturean pa yung Senado diba? Noel Tenko ulit, Dapat habulin ng mga ari-arian niya si Roque. Dapat. Kung kaya nila, napakatalino nito Mantakin mo, tinanong lang kung sa kanya yung pinagtaguan ng sagot niya Muntik pang umabot sa kung saan diba? Maril Babianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Kung gaano po karami ang basura iniwan ng bagyong Karina, ganun din nakalarawan ang mga basurang ginawa ng past administration, pati po pala yung OLA lending pakanadin ni Digong. Ay grabe talagang ang daming kasamaan na pinagagawa nila sa ating bansa. Tapos, kakaunti na ang nakikipaglaban sa katotohanan. Yun ang problema, anak Al-Ulalia, shout out Nakakalulang yaman ang tinamasan ni Shoki Roque sa rehimen ni Duterte na alam nating umabuso sa kapangyarihan na unti-unti nang nabibisto. Ang katapusan ay nalalapit na at isa na si Batanding na pwedeng magtago na. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Ayun, lumabas. Sinilecturean pa nga yung Monte. Natakot din si Gago, Pakukontempta kita Isa pa Sabi ni Sharon Gatchalian sasalita yung si Risa Ontiveros, satsat ka ng satsat I apologize I apologize. Sabi niya, natakot, pakukontempta talaga ni Senador Gatchalian
Ito siya mabubisit yan. Tinatanong ka lang na ko sa bahay. Ang sagot niya, ang layo. Di ba? Kalat ni Baya, shout out. Marilo Pabian ulit to. Palagi ko po tayo, di nila yan pwede sabihin na gumagana ang hustisya kasi ni isa wala naman pong napaparusahan. Puro lang sila dakdakan, hay, atras, abante, walang patutunguhan yan. Baka mabangga pa nga dahil atras abante nga, di ba? Basta kabayo, mabilis tumakbo, patay tayo niyang kalat ni Baya ulit to. Guhit ng bayag. Nax, wala stick. Ngayon ko lang nalaman na may ganitong klaseng guhit. Pang-asar lang yun ko, no? Kalat niyo. Guhit ng palad pala ka. Ako na nga eh. Porving Peña, shout out. Shout out, Sir Rox, watching from Kabuyaw. Kalat ni Baya ulit. Oh, shout out, Miss Akira Milus. May you have a bright day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out, Akira. Ano na? Where na you? Joe Flores, my friend, shout out Danilo Santos, shout out. Marcos Duterte, ang gobyerno natin sa ngayon. Patay tayo dyan. Parang ganun yata Niniwala ako sa yan, Danilo, kala mo. Hindi nila mapatapatawag yung si Duterte. Wala nang immunity, wala nang hindi na ano ba? Dating Pangulo na nagbaw sa utang, hindi niyo ba? Abante naman. Huwag ka nang umatras. Umabante ka nang umabante. Marilo Pabian ulit. In second, the motion po tayo, hindi na kabaitan yun, katangahan at kasyungahan na siya. Kung mas protektahan niya pa ang nanggugulo at mamamatay tao at matatapos na 6 years term niya na ganito na lang po tayo na ganito lang po tayo ang sitwasyon natin, padagdag pa ng utang natin tayo. Sigurado yan na pag hindi siya umayos wala namang iba, di ba? Pag hindi siya nakikooperate sa ICC, minsan sabi na protection na niya si Digong. As simple as that, mga friend. Wala nang ibang eksplanasyon. Hindi niya pwede sabihin gumagana hustisya rito. Nag-iimbestiga si Abante. Apalagay niya sa ICC. Siyo nga. Ibang kayo. Nicolas Hilario, shout out. Ang dami nang natutuklasan ng mga tao ni PBBM. Pero puro preskon lang alam nila. Yan. Okay, welcome to the club, Nicolas Hilario. Kulang na kulang ang aksyon. Mas madami pa ang ngaw-ngaw. Kaya suya na din ang mga taong bayan. Saan ka nakabalita na magseserve lang ng warrants mga kapulisan pabinomba ng tubig? Dapat kay PBBM konting hasa ng pangil. Pakishare ho ito baka makarating kay PBBM. Maski pa paano, baka yung ating mga komento makagising ng utak niya, no? Oo, no? Basta tayo, kay Lenny Robredo po ako. Hindi ako mababago. Wala akong comparison para sa akin. Totoo. Nagsilbi sa bayan, walang dinastiya, hindi nagnakaw si BP Lenny. At abogada, human rights defender pa, at economist pa. Ano klaseng meron bang comparison? Mga boss? Okay na sumagot. Para sa akin, wala. Wala talaga. Maski naman si Vice President Kiko Pangilinan. Wala rin naman comparison. Si Sara, kukumpara mo doon, ang layo. Hindi ba? Pero 32 million boto, putik yan. Alam nyo, baka sa buong mundo, tingin sa mga butante rito sa Pilipinas, tanga sa palagay nyo. Nicolas Hilario ulit Sa wala ding napupunta lahat ang ipinagyayabang nila na ipinasa palang bistado na pinagagawa ni Rimulya. Alam na ng taong bayan ang wala din lahat kapupuntahan ang mga propaganda nila sa taong bayan. Estrelita Hero, shout out. Good evening, Sir Roque, watching from Japan. Keep on staying safe with your family po. Stay safe ka rin, Estrelita Heroes, my friend.
Alberto Olaer, shout out ha. Karoke, mula na si Digong Duterte ang naging presidente ng Pilipinas, ang ibang mga abogado naging abusado katulad ni Atty. Herminio Roque kung umasta at magsalita parang hindi abogado. Meron pa siyang boboyet at bolang kristal. Dapat ang tawag sa kanya fortune teller, Herminio Minyong Roque. Karoke. Totoo. Talagang bumigay na ata di ba? Tama na, buwisit na nga si Sher. Di pa tinuluyan, kinontempt mo na sana, Senador Heron Gatchalian. Jaime Catalan, shout out. Si Roque, ang dirty hari ng mga bading. Estrellita Heroes ulit to. Nakakarami na si Hari Roqueta. Karma is real. Totoo. Alex, ano to? Mangupag. Oo, Alex Mangupag. Welcome to the club. Good evening po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, Alex Mangupag. Ay, may Catalan ulit to. Killjoy naman ang mga pulis. Binahay na ni Roque yung Chekwa. Kasi namimiss niya si Supra International. Pinakialaman pa ng mga pulis. Patay tayo dyan. Estrellita Heroes ulit to. Kaya gustong-gusto ni Digong nyo at mga alipores niya natanggalin sa kapangyarihan si Mr. PBBM at ipalit si designated survivor Sara Itok-Itok para sa kanilang pangsariling interes lamang ang makabalik sa kapangyarihan at magpayaman ng sarili nilang bulsa, hindi para paglingkuran ng ating bayan at mga mamamayan. Mga salot, galit si Israelita. Ay, may Catalan ulit. Ay, medyo maingay po umuulan. Ay, may Catalan ulit. Ang dami ng sabit ni Harry Roque na sablay. Dapat ngayon pa lang ay mag-ipon na ng 3 flower pomade si Roque. Siguradong hindi na maririnig ang utot ni Roque sa luwang ng butas ng puwit niya. Siya ang hari ng Zelda. Tignan natin. Kaya nga dapat ewan ko kung lulusot pa yan dito. Nandito bumalik, akala ko hindi na babalik dahil nga ako nagkasabit-sabit na Dahil yun nga, binaboy nila sa ibang bansa itong administrasyon ni Bongbong. Di ba? Pero bumalik at talagang humarap sa Senado kasi talagang siguro hirapan di ba? Pag siya nakontempt hahalugugin bye-bye. No, di ba? Yung bahay nga niya di ba, ni-raid na Pero tinatanggi niya hindi raw sa kanya, di ba? Bahala na. Basta God moves in a very mysterious way. Tandaan mo yan, Harry Roque. Anita Hapon, welcome to the club. Japon ba to? Japon, Anita Japon. Good evening po, Sir Roque. Sa loving wife mo po and family. At sa aming mga viewers mo po. Ang ganda ng issue na tatalakayin mo ngayon gabi. Nakakaloka. Dahil panay ang sabi ni Bakling Pilioka na wala siyang kinalaman sa Pogo. Tulad yan, leader pa ng Pogo at wanted sa China. Kapag ibinalik sila sa China, bitay automatic sila. Anita Japon ulit Lahat yan, pagdami ng Chinese sa ating bansa ay kasalanan lahat ng Digong nyo Duterte shit. Anita ulit Sir Roque, hindi mahusay na abogado si Harry Roque. Walang case siya na hinawakan, na nanalo, puro talo. Ewan ko ba? Dapat nga sana itong mga natatalong mga abogado, lalo na sa depensa, dapat ito, nasasama doon sa kliyente nila para hindi depensa ng depensa Kagaya to, anak ng patay mo, maski nawala ng itong abogado nito si Go Waping talagang tita mo dapat yan pag na yung kililente nila, sila pati sama na madisbar sila para hindi sila tanggol ng tanggol. Kita na nga, buong-buo na nga lahat na napeki siya na hindi siya talaga Pilipino, hindi siya si Alice Go, tatanggol pa rin nila, pipilit pa rin nila, di ba? Diyos ko. Ay, may Catalan ulit
Kapag nakulong sa munti si Roque, siguradong maraming bato dun. Siguradong kukuha ng bato si Roque, sabay sigaw na Darna. Ang sagwang nakabikini ni Roque, nag-aalugan ang mga bilbil. Patay tayo dyan, Jaime. Anita ulit, oh. Kaya pala mga China sila dahil protector sila ng mga sindikato ng Chinese na wanted pa mismo sa China. Librado Ludovico, shout out ha. Nagkalintik-lintik na ang buhay ni Butanding Roque simula nang kumapit siya sa tandang Durian Dutae. Marami naman siya pera. Diba? Tsaka kala niya, lulusot nga siya dahil abogado, UP siya, professor pa, o diba? At tsaka yun nga, nakadikit siya sa pinakamagaling na presidente magmura ng Pilipinas. Antonio Escobar ulit. Antonio Escobar, shout out. Malamang ito ang isasagot ni Roque ito. Ni-raid ang bahay ko pero may isinamang 2 inchik na pinalabas nilang andun nagtatago. In short, planted daw. Ganyan kagaling magsinungaling ang abogagong yan. Hindi naman yun ang ginawa. Inamin. Pero hindi niya inaamin na bahay niya daw. Pero interesado raw siya at bibilin daw yan. Maraming salita. Anita ulit, oh. Naku, yan si Albayalde. Dati nang sangkot sa recycled na droga. Kasabot si Albayalde. Pinagtakpan pa niya ang mga PNP na sangkot. Lilipat niya sa ibang lugar. Oh. May katapusan lahat yan, my friend. Rex Cruz, welcome to the club. Good PM po, watching from Marikina City. Salamat. Anita, hapon ulit, oh. Japon. Ikulong na dapat niya si Bakling Piluka, Roque. Huwag nang pagbigyan. Automatic ikulong para sa aking opinyon. Parehas tayo ng opinyon. Kaso nga, magaling sa batas. Diba? Si nagtataka ako, diba? Sabi ko pa ulit. Yung Go Wapping, alam na sa Senado na ng lolo ko nagsisinungaling, hindi pa kinontempt. Ngayon, hinahanap nila ngayon. Wanted. Hindi lang makita kung nasaan. Ano ba yan? Diba? Alam na nila na ng lolo ko di ba? Sabi nga ni Senador Gatchalian sinungaling minuto pero hindi nila pinakontempt. Pinabayaan nila nakaalis. Ngayon, hanap kayo. Saan nyo hanapin yan? Di ba? Mabuti sana kung kaya nyo gawin yan doon sa Davao. Yung ni-raid nyo dyan sa bahay ni Harry Roque. Na ni-raid nyo. Wala palang walang search warrant, basta pinasok dahil may nakapagsabi na may intik daw nagtatago doon. Tip lang tip. Kaya sabi ni Roque, hindi raid yan, illegal ang ginawa nyo dahil wala kayong search warrant, wala kayong basta baka makakasuhan pa yung pumasok ang galing si Roque, di ba? Tuloy natin to. Jerome Sausa, shout out. Grabe na pangbababoy nila kay Marcos. Kung ano-anong ginagawa nila Duterte kay Marcos. Go, gusto nila ipalit si Sara. Ang iniisip ni Alas din ni Marcos sa kanila kung sakali nasabihin ni Nandaya si Marcos. Di ba? Sinasabi naman na. Pero yun nga na, 24 million daw boto ni Marcos. Di panalo pa rin. Tanga talaga rin itong kumisa yung mga abogadong ganito Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Dapat lang naman arestuin din niya si Roqueng bakla na yan. Totoo naman involved yan bakla na yan. Kita naman dun sa nahuling 2 Chinese national na mismong rest house niya. Wow na wow. Dapat dyan hulihin at ikulong. At traitor yan sa bayan. Dapat nga dyan ibitay ng patiwarik. Galit si Elizabeth Iscare. Anita na naman, Ang natutunan ko kay Sir Percy Lapid, huwag maniwala sa survey kasi puro bayaran yan. Pataasan ang survey ng bayad. Yan ang big lesson to be learned ko mula kay Sir Percy Lapid. At ang iboto ay yung may good track record, di ba? Elizabeth Iscare ulit, Ay, dapat na talagang kumilos itong BBM na ito para yung mga gustong patalsikin siya, maunahan niya na ito at ipakita niya ang kanyang tapang bilang Pangulo, lalo na kung totoong andito na ang ICC. Kooperasyon lang ng gobyerno ito para mahuli at matapos na ang banta sa kanya. Di ba, Sir Rox? Ito lang, sinabi mo pa.
Misael Edwin, shout out my friend ha. Friend, salamat ha. Totoo, salamat. Sana swertein ka pa sa buhay mo at na marami ka pang matulungan na mga kagaya ko. Ha? Pero friend ha, sana maski pa paano makita ko naman kung sino ka. Malay mo, pag natapos itong problema ko, problema ng aking asawa, God's permit, magkita tayo. Oh. Kayang-kaya. Pwede akong pumunta dyan sa Ontario para magkita lang tayo. Totoo yan, friend. Dasal lang, dasal. Oh. Anyway, magtatagalan ng konti pero matatapos din yung problema ko. Salamat ulit, my friend. Sabi ni Michaelo. True, pero mukhang walang tapang, parang drama lang naman ang lahat. Sana maling-mali ako. Yun din sinasabi ko, friend Pero malapit na nating malaman to, friend Michael. Pag hindi nakika-operate si Bongbong, maghanap na ako ng ibang content. Jane Labay na, shout out. Ito. Tawa-tawa. Itong si Haring Roque, akala niya nakasandal siya sa pader kay Dutz. Sabi ko naman sa iyo, Sir Rox, ang pader pwedeng magiba ng bulldozer. Ayos ha. Nakita ko yung Facebook mo, Jane Labay na. Oh. Diyan sa kinalalagyan mo, nung pumunta ako dyan, meron dyan gutuhan. Hanapin mo yung gutuhan ni Aling Maria. Masarap yung goto ron, tsaka lugaw. Punta ka ng punta dyan, malamig. Federico Mandak, shout out. Sir Rox, kung si Derty Harry, Sir Rox, kung si Derty Harry, nga may ari niyang napakadaling lumusot niyan, ang daming palusot na gagawin niyan para itanggihan mga naaresto na yan. Baka pag minalas-malas pa, yung mga nag-raid, sila pa ang makasuhan. Pwede. Yun nga sabi di ba? Hindi niya, ayaw tanggapin ni Harry Roque na raid yun. Kalimutan ko, may sinabi siya, termino, basta yun hindi considered raid. Parang pinwersa. Oo, illegal. Yung sinabi niya na kanina, doon sa Senado. Lily Chang, shout out. Ano daw, Sir Roque? Atin si Chupay National, si Ma'am si Harry Roque, daw. Babuyan na ang Senate hearing. Diba? Raul Villanada, shout out. Happy Sunday sa buong pamilya, Kuya Rox. Happy Sunday. Raul Villanada ulit. Talaga nga naman, parang bigla na lang nahuhulog galing sa langit ang karma dito kila Mama Rokita. Human wrong attorney Human left na nga yun siya dati human right, ngayon human left. David Alvin Mendoza, shout out Hello po, Karox. Marami po palang kabalbalan ni Sharon Shoki, po. Ngayon naman ay itatago pa lang ang mga opisyales ng Pogo sa bahay niya sa Tuba Benguet. Malaki po siguro ang lagay ng mga Pogo official na yon sa kanya. Mukhang wala nang dilihensya kaya pati illegal pinapatos na. Sana po makasuhan siya ng butas batas pala. Ay, pasensya na ako kayo sa ingay Raul Villanada ulit Kasabihan nga talaga kapag puno na ang salop. Diba? Kaya lang Raul hindi lang puno sobrang apaw na. Hindi pa gumagalaw. Kaya nga, diba? Pag hindi ka pa nakikooperate sa ICC, itong gobyerno ni Marcos, hindi ho salop pa pinupuno. Parang bangin. Hindi ko kaya punuin yung bangin. Masyado malalim. Federico Mandak ulit. Pagkatapos sa zona ni BBBM, tahimik na naman si Abalos. Nasaan na si Kibuloy? Sabi nila. Tukoy na nila kung nasaan itong si Kibuloy. Ang dami daw tumatawag sa kanila sa Bantag. Si Bantag si Tevez malapit na katapusan para maiuwi daw dito. Walang latest na balita sa kanya. Si Alice Go, nakakapag-Facebook pa, pero di maaresto. Di nila alam kung nasaan ito. Bilyon-bilyon ang intelligence at confidential fund. Pero walang maaresto. Kaya magdududa ka kung ginagawa ba nila ang trabaho nila o nakikipagtaguan lang sa mga hinahanap ng batas. Yan ang sinasabi ko Federico Mandak na naman yan.
Kukunti ho tayo dito sa totoo lang pero sana i-share nyo to. Oo, hindi ho for the views, para matauhan yung mga tanga. Pero bawal ang tanga rito. Raul Binenada ulit, Dios Bocobo na mama Exierda na botak na sa Davao. Hindi, talagang matapang Raul Binenada ulit, kung makukulong si Roqueta, saan kaya dapat makulong ito? Sa mental. Hindi kaya pwede doon? Johnny Bigot, tangkapin kaya doon? Johnny Bigot, shout out Gandang gabi ka, Roque. Malaking sindikato talaga itong mga pogo sa Pilipinas. At ang pinaka-godfather ay si Digong. Kaya pala kinaibigan niya ng gusto itong China. Dahil marami silang kalokohang ginagawa tulad nitong pogo at mga drugs. Si Roque ay nagtatago ng mga Chinese na may illegal na gawain, pero isa lang siya sa mga aso na tagapagtanggol ni Digong. Mahirap mabuwag itong sindikato ni Digong dahil napakarami niyang perang ninakaw sa gobyerno, kaya marami pa rin siyang koneksyon. Tanging ICC lang ang pag-asa para matigil na itong mga kawalangyaan ni Digong. Yun nga, Johnny. Kaya nga, tanging si Marcos lang, si His Excellency, ang pwedeng tumapos dyan. Pag sinabi niya na maki-operate at bumalik na tayo sa ICC, bukas maganda topic natin. Oo, maganda. Oo. Si Atty. Conti. Oo. Yun ang topic natin bukas, si Atty. Conti. Pag nakikita ko si Atty. Conti, smiling face siya. Nagkakaroon ako ng tsansa na baka malaki ang pag-asa na makiki-operate na itong Marcos administration na to at bumalik sa membership ng ICC. Ted, shout out Ted. Mauna pa kayong tamaan ng kidlat kaysa sa mga survey kayo. Kaya wag na kayong umasa sa survey na dadating sa inyo. Oo. Ted ulit kung noong una ay natatanggap ni Harry Roque ng mga medalya ng karangalan, ngunit nang mauso ang Pogo sa Pilipinas ay ito ang kanyang tinatanggap. Kaso sa Pogo, kaso sa Pogi, kaso sa Pugante, sa Pulburon, may land grabbing pa daw. Mga naglalaki ang bahay, ano pa kaya ang susunod? Abangan. Aso lang yan. Di what more yung amo niyan, gaano kayaman, diba? Laki niya. Ted ulit Karoke. Kasi siya lang po akong ibalita na ang nakikita ko kay BP Kamala Harris ay si dating BP Leni Robredo nung kumakandidato siya sa pagka-presidente. Kung gaano kasikat si dating BP Leni noon, ay ganun din si BP Harris ngayon. Maraming tao ang sumusuporta sa kanya, lalo na ang mga kabataang botante. Samantalang si Trump ay kabado at ang iba niyang supporters ay lumilipat na kay BP Harris. Ganoon, hindi mawala ang yabang ni Trump, parang si Digonggong. Tinatawag pa ni Trump si BP Harris na bum at garbage daw. Karamihan kasi sa mga bum ay itim at nabubuhay sila sa garbage. Diyan magaling si Trump sa pang-iinsulto. Kaya pag nanalo si BP Harris na presidente, lagot si Trump, makikipagkita na naman ito sa mga judge sa korte. Marami pa itong bubunuing kaso. Malamang makulong pa. Mahina siya. Di ba? Mahina siya pag nakulong siya. Di ba? Si Digong, di makulong-kulong mas magaling si Digong. Librado Ludovico nito. Si Go Waping, para sa akin, Karox, ay isang pawn. Kung baga sa chess, only in the Philippines talaga. Yun nga, pawn lang yan. Maski si Roque siguro, kung baga sa chess, horse naman siya, horse. Mas mataas siya kay Go Waping. Kasi nga, abogado siya, di ba? Abogado pala. Horse siya, horse. Nakakatalon-talon siya gano'n, di ba? Rudelia Alpilor, shout out Hello po, sir. Karma Pamor, malala na talaga sila at sobra pang gamit sa pera. Imbis na sila humahawak, sila ang nagpapagamit. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Friend Shervin Sapeda, shout out
Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Eman Escalona, anak, shout out. Sabi ni Impong Basyang, alam mo po Sir Rox, ganito lang po yan, ano po, sa mga topic mo po today, nasamot-sari, ba akalain mo Sir Rox, sa likod pala ng lawlaw niyang pisngi at bilbil dahil sa katakawan at kasopangan sa pera, marami pala siyang itim na tagong yaman. Kata Sir Rox. Pero masasabi ko po, miyembro po siya nung mga may hawak ng batas ng ika-11 utos daw po na wag daw aamin. O, di ba? Kaya pipilitin mo man po na dobleng baba at leeg ni Shoke, wala po kayong mapipiga dyan na pag-amin, kundi puro lang po lubod na pagsisinungaling. Totoo yan. Sana all, Sir Rox, nagtatampisaw po sa pera, pero may kasabihan, huwag kang mag-alala, yaman mong hinakot, di mo madadala. Sari-saring gulo, mga anomalya. Bigla mong pagyaman, nakapagtataka, ano ang kapalit? Malupit na karma. Totoo yan, makata na naman si Tia Deli ko. Kung ako sa'yo, ikay magdasal na, iyong makakamit ang tamang hustisya. Lahat ng yaman mo ngayon walang kwenta. Ang tulad mo ngayon ay isa kang basura. O yan. Gayon din naman ang iyong katropa. Tadhanay parating at maniningil na. Kanya-kanyang tago, magpupulasan na. Meron ng nagsample, siya'y lumayas na. Wala daw siyang pake. Kahit may bagyo pa. Basta importante at mas mahalaga, gustong manood ang idol nila, ang ina-idol niya, ang famous na singer na walang iba, Taylor Swift, na sikat at favorite daw niya. Meron pang pasabog, pag nanood siya, may chance din ng costume at magpapabongga. Anong masasabi sa ating prinsesa? Meron bang konsensya o pakialam ba? Kahit na may bagyo o may dilubi pa, di mo mapipigil ang desisyon niya. Sana lang kapatid, may natutunan ka. Ang kanyang serbisyo kailangan pa ba? Sunod na halalan ay nalalapit na. Maging matalino, wag nang maging syunga. Wala. 500 lang ang katapat ng talino ng mga butante, friend, ha? Yannick Ordobe, shout out, ha? Tiyak uurong ang pit ni Harimau sa Senate hearing. Siya naman, pasimuno, pulburon video daw. Fake pala, lagot siya ngayon. Naku, matapang pa nga yan ni Cordobes eh. Danilo Proilan, shout out, ha. Magtatago na yan kasama yung boyfriend niya. Ng padami, magnanakaw sa gobyerno. Totoo. Kalat ni ulit, oh. Good morning, Kasani. Wala pa tumpik-tumpik. Ampalusin mo na ng malaking batuta, Kasani. Hala, tira. Hello, mga be. Okay lang si Mama. Kalat ni Baya, oh. Mansanas may as. Huwag tayong bastang maniwala dyan kay paring Edo Mansanas. Isa ring ungas yan. Wala namang nagawang matinuyan nung panahon nila. Ungas. Kau naman. Wala ba? Pero hindi siya kurap, ha, friend, ha. Michael Edwin ulit, oh. Karox, no comment most times, but always watching sa totoo lang and no skipping ads. If ever, I will watch again. Salamat, kaibigan. Salamat din, Michael. Tulog, salamat. Oh, God bless na lang sa'yo, my friend. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless po. Oo. Yun yung tanong ko, kung ano masasabi ninyo sa dating spokesperson ni Digong, si Harry Roque. Monti ka nang ipakontempt, buti na lang takot ng bugok eh. Sabi, I apologize. Sabi ni Sharon Gatchalian sa kanya eh, pakukontempt kita, isa pa, ha? Sabi sa kanya, talaga. Tinatanong lang kung sa'yo yung bahay, layo, ay,
Hanggang bukas mo muli mga boss. Dasal. Na matapos na itong mga baliw na to, sa totoo lang. Good night. God bless. Uy! Christian Cheng Nak, shout out. Walang matagal na. Kamusta ka? Ay. May problema ba? Pagpataba ka kasi. Oo naman. Dolor Garcia, shout out. Adoracion Di Maranan. Aya Sulaiman Nak, shout out. May oras pa naman. Mirna Regalado, shout out sa inyo. Brother Elias Isyo, shout out. Hanggang bukas mo muli, mga boss.